Ang sitwasyon natin sa ngayon, kung sa popularity at kung eleksyon yung gagawin ngayon at kung walang daya, daog na si VP Sara kung ngayon ang eleksyon. Pero hindi pa 2028. Gagawa sila ng paraan para hindi mapuntahan ni VP Sara. Ano yung pwede nilang gawin? Yung impeachment. Kakagaling ko lang, that's why na-late ako kasi nagkaroon kami ng press con ni Attorney Bogue Torion. Inimbita natin siya, baka humabol dito. At si Attorney Vic Rodriguez nandun rin kanina. Yung kuya ni Bobby Abisado, si Pendel, nandun rin kanina. Meron pang kabilang meeting sa Mandaya kasi nandun si Mayor Baste. So they have a meeting there also. Pero sabi ko, unahin ko muna ang DDS kasi nandito kayo. Paano lang, sorry na lang muna kay Mayor Baste kasi dito ako sa mga supporters ni Mayor Baste. No? Para maano lang, alam ko kasi nag-aantay kayo kanina pa, so kailangan nandito kami. Later, hopefully darating rin si Attorney Vic. Si Attorney Torion nagsabi rin na gusto siyang dumalo sa atin. Problema natin ng impeachment. Sa House of Representatives, sa tingin natin, kung analysis lang yung gagawin natin, mahirapan tayong manalo sa House of Representatives kasi they just need 1/3 votes sa buong House. At yung kine-question pa namin, parang gumagawa, instead na pag-aralan lang nila yung complaint at ipasagot lang kay VP, gusto pa nila ng mini trial na aside from the Senate, gusto nilang litisin si VP sa House of Representatives. At yung mga congressman, ayaw nila magkaroon ng karapatan si VP through the lawyers na magkaroon ng cross-examination. So, gusto nila sila lang pwede magtanong at hindi pwede sumali yung mga abogado ni VP. Now, karapatan rin naman ni VP bilang respondent na sabihin, hindi ko na sasagutin yan o desisyonan nyo na lang yan sa House kung anong gusto nyo sa akin kasi haharapin ko ang kaso sa Senado. Karapatan rin ni VP yun dahil she has the right against self-incrimination. Hindi siya mapipilit na harapin sila. At yung paglilitis naman ay nasa Senado, hindi naman nasa House. Yung House parang piskal lang yan. Yung sa piskal, titignan kung may probable cause base sa mga papel, affidavit at counter-affidavit, then magdidesisyon. Hindi yung talagang isang pina mo pa at maghanap ng ebidensya para ibiin ang respondent. Kaya nga nag-file ng kaso yung law office ni Attorney Torion, si Attorney Torion, kasama si Dr. Richard Mata, kasama ako, Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Jimmy Bondok, Attorney Bondok, at iba pa, no? At yun yung final kanina ng opisina ni Attorney Torion. Napag-aralan niya namin before today, nabasa namin yung petition at sumasang-ayon kami sa petition. Kaya kami ay isa sa mga petitioner. Now, whatever happens sa impeachment, hindi yan katapusan ng mundo sa atin. At alam rin yan ni VP, magpapatuloy ang ating pakikibaka kung ano man mangyari sa impeachment. Bakit? Nandyan naman si Senator Bongo, nandyan naman si Senator Marcoleta, nandyan naman si Senator Robin Padilla, at nandyan naman si Mayor Baste Duterte. So kung sa tingin ng administrasyon, matatalo na tayo kung i-impeach nila si VP Sara, ay nako, nagkakamali sila kasi magagalit ang taga Davao, magagalit ang
mga DDS, magagalit ang PDP Laban, magagalit ang lahat ng supporters ni VP Sara, at si VP Sara, siya yung magiging campaign manager para maipanalo kung sino man ang papalit sa kanya. Kaya yung punto ko, si VP Sara ang pinakamalakas nating kandidato, matapang siya na haharapin ang impeachment kung ano man ang mangyari, tadhana na yung magdidesisyon. Kasi sa tingin natin, may pag-asa rin siya na kaya niya masurvive ang impeachment pag dating na sa Senado. Bakit natin nasabi yan? Sa Senado, meron tayong 5 kaalyado talaga. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, at si Senator Amy Marcos. No? Yun yung 5 na sa tingin natin solido tayo. Kung meron lang 4 pa nakakampi sa atin, hindi na may impeach si VP Sara. So sa dami ng naiwang senador, yung sa tingin natin, kung titignan natin, sino yung minority senators ngayon? Cayetano, Alan, si Joel Villanueva, at Chis Escudero, at Jinggoy Estrada. Kaso, may mga issue sa iba sa kanila. Yan yung kinakabahan rin tayo kung ano mangyayari kung yung issue makaka-affect sa kanilang desisyon. Pero sa ngayon, at least alam natin kung sa komposisyon, majority sa Senado, minority sa Senado, yung 4 na yun, nasa minority. So, ang presumption, meron tayong 9 votes. Pero alam mo naman ang politika, hindi tayo nakakasigurado kung ano talaga ang dulo niyan. Lalo na may mga issue sa iba nating mga kakampi. At hindi rin tayo nakakasigurado o yung kabila na yung kanilang kaalyado baka sumuporta rin kay VP Sara at sabihin na walang ground yung impeachment. So kung tayo kinakabahan rin ang mga kalaban ni VP Sara. Kaya dapat patuloy lang tayo sa ating pakikibaka, pag-iikot, pagkukumbinsi sa ating mga kaibigan, kamag-anak, na tignan rin anong nangyari sa Davao City. Kahit malaking syudad ito, maraming problema dati, napatino ng nina Tatay Digong, nina VP Sara, nina Mayor Baste, ang Davao City. At yung magpapatunay yan, kayo na mga DDS. Tama ba? Tama ba? Yes. Oo. At walang utang yung syudad. So, yan yung isang challenge na kinakaharap natin, yung impeachment ni VP. Ano pa yung isang kinakaharap nating problema? Granting ma-survive ni VP ang impeachment. Ang isa sa pinakamalaking problema natin ay ang vote counting machine. Vote counting machine. Yung iba sinasabi nila si Chairman Garcia. Naku po, kahit matanggal si Chairman Garcia, papalitan pa rin siya ng kaalyado ng presidente. So, ano yung solusyon? Yung pinakasolusyon, sana sa presinto, manual counting tayo sa presinto. Bakit natin nasabi yun? Kasi hindi nakikita ng ating mata ang makina pag nagbibilang ng balota. Sasabihin lang ng COMELEC, magtiwala kayo sa makina kasi tama yan. Pero yung isang witness na alam ko nagreklamo talaga, yung kasama natin sa Duterte 10, si Attorney Raul Lambino. Sabi ni Attorney Raul Lambino, yung nilagay niya raw sa balota, Duterte 10. Pero nung lumabas na yung boto niya, ibang mga pangalan. So kung nasabi mismo ni Attorney Lambino na may problema,
kanino kami maniniwala? Kanino kayo maniniwala? At nung nasa Malaysia, kasama ko si Dr. Richard Mata at si Attorney Jimmy Bondo. Nung nagsalita na sa VP Sara sa entablado, sa speech niya, nung araw ng kagitingan ng Pilipinas, no? Ako nabigla. Si Dr. Mata, hindi ko alam kung nabigla rin siya. Sabi ni VP Sara, talagang naniniwala siya na si Attorney Hinlo, Attorney Jimmy Bondo, at si Dr. Mata ay nanalo raw. At sabi yan sa kanya ng mga kinonsulta niyang IT experts. Pero may problema raw talaga na nangyari. So, kahit alam ko sa loob ko na pwede pa akong mag-improve bilang kandidato kasi nagkampanya lang ako 6 months. At katulad ni Dr. Mata, yung aming gastos hindi malaki. Pero nakakuha kami ng disenteng boto, no? Pero nung sinabi ni VP yan, siguro hindi naman siya nagbibiro sa amin. May pinangguhugutan si VP. So, ano ba tawag ko sa iyo? Doktor o Senator Mata? Senator! Minsan, sinong followers ni Dr. Mata? Ang dami. Pati ako i-follow nyo rin. Yung si Dr. Mata, may chismis lumabas. Sabi sa chismis, yung Vice President raw ni VP Sara na napipisil, no, na napipili, yung pangalan nagsisimula sa RM. So, yung tayo, sabi natin, Rodante Marcoleta kasi abogado. Pero talagang nagtataka ako, may alam talaga si Dr. Richard Mata kasi pinipilit niya na baka ako yun. Baka si Dr. Richard Mata talaga yun, no? Malay natin. There's a 50% chance. Saka hindi naman natin alam kung talagang RM. Oo. May pinanggalingan lang na chismis. Yung sa tingin ko nagpauso ng chismis si Dr. Mata rin. Bakit? Imagine nyo 3 million follower. Isang pagbibiro lang ni Richard Mata. Naniwala talaga tayo. Pero yan yung mga kakaharapin natin. Impeachment at vote counting machine. Nagtataka ako, bakit tayo yung oras natin nakatuon sa kampanya, pagpapalakas kay VP, pagpapalakas sa mga gusto nyo sanang masali sa kanyang mga senador, pero hindi tayo masyadong maingay sa vote counting machine na problema. Sa tingin ko, kalampagin natin ang ating mga senador. Si Senator Bongo, Senator Bato, Senator Robin Padilla, at si Senator Marcoleta, at si Senator Marcos, yung kalyado natin. Sir, ma'am, kahit gaano kasikat ang ating magiging kandidato bilang presidente, kung hindi natin masasagot ang ating problema sa vote counting machine na wala tayong tiwala, paano na lang yung 2028? Sana magsalita kayo sa Senado. Naintindihan niyo yung ibig kong sabihin? Kasi, nandito pala si Syra. Yung kaibigan ko si Syra, no? Akala ko kung sino yung maganda sa kanan ko, si Syra pala. Yan yung huwag tayong makalimot na ang kampanya hindi lang sa pasikatan. Dapat maging sigurado tayo sa bilangan ng boto. Kasi karapatan natin na pumili kung sino yung gusto nating susunod na maging Pangulo. At susunod na maging senador, congressman, at local officials. Marami tayong naririnig sa mga kapehan tungkol sa sinasabi raw may ganitong paraan para manalo outside the Constitution.
Pero mga chismis lang yan. Pero yung gusto natin, makita natin paano binibilang ang ating mga boto. Sang-ayon ba kayo sa aking sinasabi? Yes! Now, sa aking sinabi sa inyo, nag-aapela rin ako sa DDS. Meron akong kasama ditong DDS Ilonggo sa Region 6. Ay, ikaw yun, ma'am. No? So, may bisita tayo, no? Yung DDS National, may bisita, galing yan sa lugar ko, sa Iloilo, para makisabay sa ating pag-uusapan dito, no? Ang aking suggestion sa liderato ng DDS National, lumabas kayo ng Mindanao. Doon kayo pumunta sa Luzon. Doon kayo pumunta sa Iloilo. Doon kayo pumunta sa Negros. Doon kayo pumunta sa Palawan. Doon kayo pumunta sa Bicol. Kasi kung tayo-tayo pa rin dito ang mag-uusap, hindi tayo lalakas. Doon tayo sa kabila, mangdagit tayo, di ba? Magkuha tayo na sa kabilang grupo, ipakilala natin na bakit gusto natin si VP Sara dahil naging magaling siya na mayor sa Davao City. At kayo ang ebidensya na mahal niyo si VP dahil nga kayong nakakita kung paano nila pinalakad o minanage ang inyong syudad. Kasi kung hindi naman magaling yung sina Tatay Digong, si VP Sara at si Mayor Baste, wala kayo ngayon dito. Now, kami na mga sa lugar na sa tingin namin kami yung oposisyon, napapaligiran kami ng mga kababayan namin na ibang kulay, magiging masaya kami at lalakas ang loob namin kung bibisita kayo sa lugar namin at doon kayo yung mag-testigo, kayo yung magsasalita, kayo yung guest. Bakit gusto ninyong ipakilala ang Vice Presidente sa lugar namin? Kasi kayo yung nakakaalam kung paano siya naging magaling na leader. Now, si Atty. Hinlo, gaya ni Dr. Richard Mata, patuloy rin ang aming pangarap na magsilbi sa bayan at samahan si VP Sara sa kanyang patutunguhan sa 2028. Yung mga hindi pa nakakakilala sa akin kung ano ay yung aking dalang plataforma, tatlo. Yung una, lahat naman ng mga gustong sumali sa politika, sinasabi, no to corruption. Siyempre, mahiya sila lahat kami, no to corruption. Pero ano yung particular na panukala na aking isinusulong? Dapat amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act, kung saan, kung government official ka, pwede kang imbestigahan ng ombudsman kung merong reklamo na unexplained wealth, ikaw na tinatago. Paano masabi? Dati yung salin mo, maliit lang, biglang lumaki. So, kung wala kang ginawang sa tingin mo outside sa sahod mo, bukas tayo. Pero hindi dapat selective. Applicable sa lahat. Kasi bago ka mag-akusa, pati sarili mo, buksan mo rin sa pagsusuri. Now, sa ekonomiya naman, paano natin lalabanan ang kahirapan? Lalo na ngayon, di ba meron tayong oil crisis. Dahil nahirapan tayo mag-angkat ng gasolina, naging mahal na ang presyo ng langis. Yung problema rin natin sa mga magsasaka natin, sabi nila, ang kanilang mga produkto, mura na binibili sa kanila, yung yumayaman, mga traders, at ang mga magsasaka natin naghihirap kahit matagal na may programa ang gobyerno
sa land reform. Pero hindi nakasolba sa problema ng Pilipinas. So anong panukala ni Atty. Hinlo? At ito'y aking sinabi na kay VP Sara. Ang Pilipinas dapat maging industrialized country. We have to industrialize. Dapat mag-manufacture tayo ng sariling goods natin, sariling produkto. Gumawa tayo ng sariling armas, sariling makina, sariling medisina. Ano ang ideya? Bakit ganon? Para dito sa Pilipinas ang trabaho. Bakit? Sa ngayon, ano nangyayari? Puro tayo imported. Yung mga produkto, gawa ng ibang bansa, dinadala sa Pilipinas. Yung pinakaprodukto naman ng Pilipinas, OFW, tao. Pero yung produkto, mga makina, mas maraming inaangkat galing ibang bansa. So doon yung maraming trabaho. Dito wala. Paano makakaahon sa kahirapan ang tao kung walang trabaho? At sinasanay tayo ng mga politiko na yung kanilang serbisyo, ayuda. Di ba yung mga politiko sinasabi, suportahan niyo ako kasi pag nagkasakit ka, libre ospital, libre medisina. Pag namatayan ka, libre palibing. Pag matanda ka, libre sine. Sa ibang lugar, libre cake. Lahat ililibre para lang mapanatiling suporta. Pero nasasagot ba ang problema ng tao? May trabaho ka ba? Wala. Yan yung industrialization. So, attorney, paano natin gagawin yan? Paano natin mabigyan ng insentibo ang industrialization na konsepto? We have to amend our procurement law. Ang procurement